Ako si Mark, 27 years old. Naranasan ko ito noong bata pa ako sa aming probinsya. Nakatira kami noon sa isang probinsya na hindi pa sibilisado. Wala pa masyadong kuryente noong araw. Yung bahay ay napapalibutan ng mga kakahuyan. Kaya madalas maraming mga ahas ang nakikita sa amin at mga iba't ibang insekto. Sa di kalayuan ng aming bahay ay matatagpuan ang isang puno ng nara. Sabi ng mga magulang ko na sa higit 100 taon na ang punong iyon. Maraming mga baging ang puno, kaya tuwing hapon pagka-uwi galing school ay madalas doon kami naglalaro. Sinasama ko lahat ng mga pinsan ko at mga kapitbahay namin para maglaro. Hanggang sa isang araw, inabot kami ng gabi kakalaro ng tagu-taguan. Ako ang taya noon sa tagu-taguan. Doon ako nakapwesto mismo sa puno ng nara, habang ang mga kalaro ko naman ay kanya-kanya namang tago. Napatigil ako saglit sa pagbibilang nang nakarinig ako ng kaluskos sa taas ng nara. Nagtataka ako dahil wala namang malakas na hangin. Nagpalingaling ako dahil lumalakas yung kaluskos, parang may yumuyugyug sa mga dahon nito. Nagsilabasan na rin sa pagkakatago ang mga kalaro ko dahil naririnig din yung kaluskos sa ibabaw ng puno. Maya-maya pa, biglang may umungol na napakatining na boses doon din mismo sa itaas ng puno. Dahil doon ay nagsitakbuhan kami pabalik ng bahay. Agad naming ipinalam ang nangyari sa amin sa aming mga magulang. Sa una ay hindi pa naniniwala ang mga magulang ko. Ngunit nung pinunta nila ang puno, may malaking kalmot ito na imposibleng hayop ang may gawa. Dahil doon ay hindi na muna kami pinaglalaro sa puno na iyon. Nangangamba din sila para sa aming kaligtasan. Agad na ipinalam ng magulang ko sa barangay ang nangyari. Agad naman itong pinuntahan ng mga tanod. Habang inimbestigahan ng mga tanod ang puno ay may naaamoy silang isang masangsang na amoy. Sinundan nila ang yung amoy na yun. Napasigaw ng malakas ang isa sa kasamahan ng tanod at narinig namin ang sigaw na iyon. Dali-dali kaming nagsitakbuhan. Isang walang nambuhay na tao ang nakahandusay sa talahiban di kalayuan sa puno ng nara. Medyo nabubulok na ito. Sa tansya nila, higit 3 araw na itong patay. Napag-alaman nila na hindi taga sa amin ang bangkay na nakita. Isa itong babae. May malaking kalmot sa likurang bahagi nito na katulad sa kalmot sa puno ng nara. Ayon sa usap-usapan, isang di umanong aswang ang may kagagawan sa nangyari. Dahil nakita mismo na umaligid-aligid daw ito na lumilipad tuwing gabi sa barangay namin. Dahil sa nangyari, nagpasya ang taga-barangay na mag-organisa para labanan ang di umanong nakitang aswang. Isang gabi noon, kumakain kami ng hapunan nang biglang may ingay kaming narinig sa labas ng aming bahay. Dali-daling sinilip ni Papa sa bintana. Maraming mga tao at ang babata pa nila. Siguro mga kasing edad ko rin. Hindi familiar sa akin ang itsura ng mga tao. Kaya tinanong ni Papa kung bakit sila naparito sa amin at taga saan sila. Nagulat kami sa kanilang kwento at nagtaka. May isang nagpakilalang Mark, kapatid niya daw yung babaeng natagpuan malapit sa nara. Nandito daw sila dahil nais silang tumulong sa paghahanap ng aswang na siyang pumasalang sa kanyang kapatid. Dahil mukhang mabait naman yung mga taong dumayo, ay pinatuloy muna sila nila Papa at Mama. Doon muna sila sa aming bukuran. May mga tent na mangdala sila. Hindi na daw problema yung pagkain nila dahil may dala naman silang mga pagkain at mga inumin. May mga dala din silang mga sandata at napakaraming bawang at asin na ayon sa kanila pangontra daw iyon sa aswang. Hindi nagtagal ay naging malapit ako sa kanila. Naging kaibigan ko sila
at isinali nila ako sa kanilang misyon. Nagplano sila kung paano papaslang ang aswang. Ayon sa mga matatanda doon, tuwing alas 9 ng gabi ito lumalabas. Naging basehan namin iyon para sa aming plano. Isang gabi, nagpasya kaming maglaro malapit sa Nara. Dahil yun ang plano namin, gagawin kaming mga pain. Yung nilalaro namin ay taguan noon. Ngunit halos 2 oras na kami naghihintay ay wala pa rin lumalabas na aswang. Naghintay pa kami ng ilang oras ay wala pa rin lumalabas na aswang. Nakaidlip kami ng saglit nang biglang sumigaw ng malakas ang isa sa kasamahan naming bata. Nang pinunta namin iyon, may kalmot ito sa paa, duguan ito at namimilipit sa sakit. Agad na umalingaw sa paligid ang animoy, isang nagngingit-ngit na tumatawa, isang nilalang na ang hula namin yun ay ang aswang na umatake sa kasama namin. Hinanda na namin ang aming gamit habang nagmamasid sa kabaligiran. Nakatutok lang ito pataas, baka sakaling sugurin kami. Habang ang iba namang kasamahan ay tinulungan yung nakalmot na bata para dalhin ito sa paggamutan. Maya-maya pa, biglang lumitaw ang isang aswang. May malaki itong pakpak at napakapangit na itsura nito. Matatalim ang mga kuko nito na singtalim ng bagong hasa ng kutsilyo. Nakalutang ito sa itaas habang kami naman ay nakahanda sa kung anuman ang mangyayari. Singbilis itong lumipad papunta sa kinaroroonan ko na siya namang napaghandaan ko. Kasabay ng kanyang pagbulusok sa akin ay siya namang pagtusok ng matalas kong sandata. Tinamaan ng aswang sa bandang tiyan nito. Yung sandatang gamit ko ay may nakahalong asin at bawang sa talim nito. Agad ko itong itinusok ng buo kong lakas. Nasugatan ng aswang. Dahil sa sobrang sakit na nararamdaman, ginamit niya ang matalim na kuko nito at nakalmot ako sa bandang bahagi ng aking braso. Nanghihina ako at napabagsak sa pagkakatayo ko. Dahil sa nangyari, umalingaw ang aswang sa sobrang sakit na agad namang lumipad papalayo sa kinaroroonan ko. Kasabay ng pagaspas ng kanyang pakpak ay siya namang pagsaboy ng asin at bawang ng iba pa naming kasamahan at paghagis ng mga sibat na natamaan naman ito ng bahagya at sobra itong nasaktan. Hinahabol ito ng mga tao ngunit hindi nila ito naabutan sa sobrang bilis ng aswang. Agad namang akong dinala sa malapit na pagamutan kahit bahagya lamang ang aking sugat. Kinaumagahan, nagdeklara ng lockdown ang pamalaang lungsod dahil sa nangyaring insidente. Lahat ng borders nito ay may kanya-kanyang checkpoint. Lahat ng pumapasok ay sinisiyasat upang hindi makapasok ang hinihinalang aswang. Sa huli ay nagtagumpay kami sa aming misyon. Dahil sa tulong ng ibang taga-barangay ay napigilan namin ang aswang na makapaghasik pa ng lagim sa aming bayan, partikular sa aming barangay. Hindi nagtagal ay naging mapayapa ang aming pamayanan. Wala nang insidente ang nangyari. Hindi na ulit natatakot ang mga tao sa labas tuwing gabi, lalo na kami, mga bata. Malaya na kaming makipaglaro sa aming mga kapitbahay. Binakuran na rin ang puno ng Nara. Bawal na doong tumambay o maglaro sa paligid nito. Dahil may narinig pa kami na alingaw-ngaw tuwing gabi sa puno ng Nara.